Last week nasa Okada kami ng jowa ko. Then nagde-date kami sa isang mamahalin na fine dining. Ang saya-saya ng araw na yun, grabe. Parang napaka-slow motion ng mga oras. Then nagpaalam ang jowa ko, tawag daw siya ng boss niya saglit. Then parang medyo masama yung kutob ko. So ang ginawa ko, sinundan ko yung jowa ko. Then nakita ko siya, kasama niya yung boss niya, pumasok sila sa kwarto. Then maya-maya, ito na yung mga narinig ko. Sobrang gumuho ang mundo ko nung narinig ko yung mga bagay na yun. Parang gusto kong pumasok sa loob at gusto kong balatan sila ng buhay. Then nagulat ako. Tinawag ako ni mama sa likod ko, sabi niya, magsaing ka na. Then lumingon ako, sabi ko, ma, nasa loob yung jowa ko, pinagtaksilan ako. Then sabi niya sa akin, paano ka magkakajowa, daig mo pa ang preso, lagi kang nasa bahay, hayop kang introvert ka. Then tumingin ako sa paligid ko. Yung magandang hotel, unti-unti siyang nawawala. Then, binuksan ko yung room kasi gusto ko talagang paguntugin yung dalawang yun. Then, unti-unti rin nawawala yung taksil na jowa ko. Teka lang. Pumikit ako. Then, pagmulat ko ng dalawang mata ko, yung dalawang aso namin ang nakita ko. Then, in the end, na-realize ko na nangangarap lang pala ako ng gising. Kaya nga naman, simula nung araw na yun, na-inspired ako na maging YouTuber para mabigyan kita ng tips kasi ayaw ko na maranasan mo yung ginawa sa akin ng imaginary na jowa ko. Napakaraming reasons kung bakit gusto mo na matrack yung taksil na jowa mo. And mas maswerte ka sa akin kasi hindi imaginary yung jowa mo. Anyway, kung hindi ka kasing malas ko, at least magamit mo man lang siya sa family members mo. Let's say sa elderly parents mo or mga matandang lolo at lola mo na you can make sure, ma-ensure mo yung security nila. And you will have a peace of mind na talagang safe sila. And kung hindi man lolo at lola mo, hindi man parents mo, yung mga anak mo, you know na medyo makulit sila pag nasa school sila, hindi sila dumediretso sa bahay pag uwi nila, then merong ang peace of mind na matatrack mo talaga sila. Alam mo na safe sila na darating na anytime, pwede kang rumispan, pwede mo silang puntahan kasi alam mo yung location nila. Maraming magandang reasons and meron din namang mga bad reasons na pwede mong gamitin itong tips na ito na gusto mong i-track yung location ng isang tao. You can do it with their permission or without their permission. So very useful talaga siya. Kung ayaw mo na pagtaksilan ka ng imaginary na ng real life na jowa mo, then very effective siya, magagamit mo siya. And kung may inaala ka sa partner mo, pwede mong gamitin ito. Huwag mo lang naggagamitin ito kung wala ka pang partner. Huwag kang gumaya sa akin. Huwag kang maging creepy sa crush mo. Ligawan mo muna. Sagutin mo muna. Now, maraming mga applications na pwede mong gamitin using an iPhone or Android na magagamit mo para matrack yung location ng isang tao. But in this tutorial, I'll instruct you specifically using an Android kasi Android lang naman ang gamit ko since hindi naman ako rich kid, wala akong iPhone. So, andyan si Google Maps, andyan din si Find My Device, pwede mo rin gamitin si Messenger. Kung meron kang WhatsApp, pwede mo rin gamitin si WhatsApp. And kung meron kang Telegram, pwede mo rin gamitin si Telegram. Pero wala ako ng ibang mga apps na yun, so ang ituturo ko lang sa inyo specifically yung mga pre-installed na nandito na pre-installed na ni Google, which is Google Map and Find My Device. Pwede rin sa Messenger, pero it takes time, so I'll just focus on those two applications. Maybe gagawin ko na lang sa next video ko yung ibang mga applications. Now, syempre, we must be responsible sa paggamit ng bagay na ito. Kasi sometimes we invade privacy ng isang tao pag ginamit natin ito sa kanila. So, make sure na we have their permission. Ngayon, desperate times calls for desperate actions. Syempre, katulad ng sinabi ko, ayaw kong maranasan mo yung pinagtaksilan ka ng jowa mo. Kung sa tingin mo medyo nanghihinala ka na sa kanya, then pwede mong gawin sa kanya ito. Pero disclaimer, hindi ako responsible kung ginawa mo ito. So, it's your decision. So, pag kinuha mo yung phone niya,
gagawin mo is kailangan mo lamang i-set up, let's say ito na yung phone niya, i-set up mo lamang yung kanyang Google Map. So, unahin natin si Google Map, later, find my device. Punta tayo sa ating maps. Yan. Okay. Yan. So, dito nga sa Google Maps, make sure na naka-turn on yung location sa settings mo. So, alam mo na yun kung paano i-turn on yung settings mo. Kung di mo pa alam, maybe pag sinipag-sipag ako, later gagawa ako ng video tutorial kung paano i-turn on yung location sa settings ng phone. But, let's assume na naka-turn on na yung location mo. So, ang gagawin mo lamang is punta ka sa profile picture mo. And then, yan, scroll down mo siya, makita mo dito yung location sharing. Yan, tap mo lang yan. Then, share your location. Yan, so you can choose kung gusto mo na 1 oras lang, kung tama na yung oras na yun, or pwede mo rin piliin na until I turn off. So, until na hindi niya malalaman na nakashare yung location niya, so patuloy pa rin na mag-share yung location niya. But be mindful na kapag pinili mo itong until you turn this off, mano-notify siya maya-maya na yung kanyang location is being shared. Now, pwede kang mamili dito sa baba. Ito na yung suggestions ni Google sa mga contacts mo. O pwede mo rin siyang i-Gmail sa email mo, or sa Telegram, or sa messaging. It's up to you. So let's say I'll just email it to my email. Share. Yeah, let's just type my email address. Yeah, so share ko siya. Yun. Ngayon, pagpunta ako sa email ko, ayan, nandiyan na siya. No subject. Nandito na yung location sharing in a form of link. You just have to click the link and then mag-open yung Google Maps mo. Makikita mo na yung exact na location niya. Ayan, so ito na yung exact na location niya. Matatrack mo na siya. On the other hand, kapag ikaw naman mismo yung tinatrack ng isang tao, malalaman mo kapag inopen mo yung Google Map mo, makikita mo ito sharing location via link. Ngayon, kung hindi ka sigurado kung sino itong tao na ito na pinag-sharean mo na ang location mo and wala ka naman maalala na share mo yung location mo, you can just tap on it and then tap on stop sharing. Another application is tinatawag na Find My Device. So useful lamang ito kapag yung email address mo is gamit din dun sa, nakalagin din siya dun sa device ng partner mo or nung anak mo or ng parents mo or kung sino mo yung tao na gusto mong i-track. Make sure na nakalagin yung email mo dun sa kanilang device. Tayo dito, ito yung tinatawag na Find My Device sa Google. Mayroon ding application ng iPhone na Find My Device. I'm not sure kung ano yung tawag doon, but siguro maybe in my next video gagawa ako ng tutorial about yan. Tap mo lamang siya. And then using your account, using your email address, makikita mo yung mga devices na nakalagin dito. Kung ano yung mga devices mo na nakalagin dito, or limbawa, let's say, isa sa mga devices na ito is sa partner mo, isa sa mga devices na ito is sa anak mo, or sa parents mo. So makikita mo lahat ng mga devices na nakalagin using yung email address mo. Now, if I'm gonna check my device, my other device na ginagamit ko sa pang-record, let's see, ito siya. So makikita mo agad yung location niya kung nasaan siya. So andito siya. So pwede mo siyang i-factory reset kung nawala mo yung device mo. Let's say device mo ito, i-factory reset mo siya. Actually, itong device, Find My Device, ginagamit lang naman talaga ito. Hindi lang siya sa pang-track. Hindi siya purposely for pang-track or pang-stalk ng isang tao. But to find your lost device. Kung marami kang device na nakalagin sa email mo, nawala mo yung isa, then matatrack mo yung device mo gamit ang Find My Device.
Yan, pwede mo rin siyang i-play sound. So magpe-play yung sound nung phone na yon, then pwede mo siyang i-stop anytime. Kung di mo talaga siya ma-reach, pwede mo siyang i-secure device or pwede mo rin kunin yung directions niya. Yan. Alright, so hanggang dito na lamang ako. Always make sure na maging responsible ka sa paggamit nito. Wag mo itong gagamitin sa kalokohan. Wag kang maging creep. Wag kang, kung nag-i-stalk ka, wag mo nang ituloy. Ligawan mo muna. And I hope na nagustuhan mo yung video ko, and kung may questions kayo, just leave a comment below and sasagutin ko siya as soon as possible. And don't forget to hit the like button, subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. And that's it. Technobird signing out.